Hindi ko sinasabing ang isang babaeng kagaya mo ay niintindihan kung anong nangyayari sa kumpanya. Ano bang alam ng isang probinsyanong katulad mo? Ang unang kumontra kay Calista ay isang matandang lalaki na puro puti ng buhok. Mukha itong leader ng oposisyon sa pamamalakad ni Vinson. Kung nawawala pang asawa mo na hindi naman namin alam kung kailan babalik, dapat lang na kailangan mong mamili ng bagong presidente sa isa sa aming shareholders. Wala ka ni 5% sa kumpanyang ito. Kaya anong karapatan mong umupo dyan sa upuan ng presidente? The old man snorted and half after talking for so long. Mahinang napatawa si Calista at nanatili na relax sa pagkakasandal sa upuan. Walang karapatan ha? Kung wala kang objection na si Vincent ang presidente ng kumpanyang ito. Well, I'll tell you what. Asawa ko ng presidente at may-ari ng kumpanyang ito. Habang walang asawa ko, akong mamamalakad sa kumpanya niya. Isa na namang shareholder na matandang lalaking sumagot kay Calista. Tulad ng nauna ay posting ito sa pagkakaupo niya sa upuan ng presidente. Kasal? Sa pagkakaalam ko, hindi kayo kasal ni Mr. Alcaraz. Dahil wala kayong marriage certificate. Anong kwalifikasyon mo para maupo sa pinakamataas na upuan? Nanatiling kalmado si Calista at hindi nagpakita ng pagkabahala kahit pa nagtinginan sa kanyang mga naruroon at kinikilati siya. Kahit na hindi kami kasal ni Vinson ay siya pa rin ang tatay ng mga anak ko at ang mga tagapagmana niya. Bilang ina ng tagapagmana ng kumpanya ay may karapatan ako na maupo dito at pagsilbihan kayo bilang presidente. Tumayo si Calista at naglakad paikot sa kabuuan ng mahabang conference table at nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong isa sa inyong gustong-gusto na agawin ang posisyon ng asawa ko. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong magtangka dahil habang nandito ako, hindi ko papayagang alisin niyo sa oposisyon ng pangalan ng asawa ko. Napatangan lahat ng miyembro ng board at walang nakapagsalita ni isa. Madilim at hindi maintindihan ang mukha ng mga oposisyon. Kahit nga dismayadong mga to, ay wala pa rin nagawa ang mga to kung hindi tumahimik. Samantalang mga panig kay Calista, ang miyembro ng board na kasapi ni Vinson ay mangiti sa labi. Nagtagal ng halos 1 oras ang meeting at ang ibang hindi siya gusto noong una. Nang mapakinggan ng bawat malaman niyang salita, ay mga kakaibang taktika sa pamahalang negosyo nagkaroon ng admirasyon para sa kanya. The meeting is adjourned. Matapos ang meeting ay kagad na rin siyang umalis at tumungo sa opisina ng presidente. Naabutan niya doon si Natalie na ngayon ay sekretarya niya na. Hindi niya ito pinasama at baka sa padalos-dalos itong ugali ay makapagsalita pa ito ng kung ano-ano at makasira sa plano niya. Si Julius ang kasama niya sa meeting kanina na siyang naging katulong niya sa pamamahala ng kumpanya sa loob na nakalipas ng 5 taon. Paminsan-minsan ay binibisita rin siya ni Arthur upang alalayan siya lalo na kapag busy na sa 3 niyang anak. Kasama na doon si Santino na ngayon ay 9 na taong gulang na. Ate Kali, kamustang meeting? Pinahirapan ka ba ng mga matatandang yon? Kinuha lang ni Calista ang bag na nakasabit sa coat rack, saka sinuksok sa balikat saka uminom ng tubig sa tumbler bago sumagot. Ano sa tingin mo? Basta-basta ko na lang silang hahayaan sa gusto nila. Naglakad siya pabalik sa pinto sa kanilingon si Natalie. Kayo na ni Julius ang bahala dito dahil susunduin ko pa sa eskwela ang mga bata. Ngunit bago pa man makalabas si Calista ay biglang bumukas ang pinto mula sa labas at kasunod noon ay pumasok si Delphine. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Wala man lang pag-welcome sa boses na tanong ni Calista. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bag. Sa loob ng 5 taon na wala si Vinson ay kinulit siya ng kinulit ng lalaking ito. Narinig ko na umattend ka ng shareholders meeting. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba binuli ng mga yon? Pumasok to sa loob at prenting umupo sa maliit na sofa kaya wala siyang nagawa kundi ang bumalik at umupo sa sariling upuan. Seriously, Delphine, what are you doing here? And what would you do if I attended the shareholders meeting? Irritable niyang tanong. Matraffic sa ganitong oras at tayo niyang malate sa pagsundo sa mga bata dahil siguradong kakwestiyonin na naman siya ng mga to, lalo ng bunso niya na ubod ng kulit. Biglang sumeryosong mukha ni Delphine nang muling magsalita. Calista, sigurado ka ba talaga na ayos lang sa'yo nang alilain ka ng ganito ng pamilya Alcaraz? Kaagad na dumilim ang mukha ni Calista dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Delphine. Anong gusto mong palabasin, Delphine? Hindi lang ako basta-bastang nagtatrabaho dito na walang sahod, kaya wag mo sabihin na inaalila ako dito. Isa pa, negosyo ng pamilya ko to, kaya choice ko na tumulong. Mahinang napatawa si Delphine. May nakita ka bang presidente ng kumpanya na pinapasahod lang? Tumayo si Delphine at nilapitan si Calista. Sinabihan na kita dati pa, Kali.
Hanggang ngayon hindi pa rin. Nagbabagong offer ko. Be with me at gagawin kitang prinsesa. Aalagaan ko mabuting anak mo at ituturing ko silang tunay na anak. Sumandal sa upuan si Calista at mahinang napatawa, pero walang halong ngiti ang boses niya. And I already told you many times, Delphine. Hindi ko tinatanggap ang alok mo at hindi ko tatanggapin kahit na kailan. Hanggat hindi pa bumabalik si Vinson ay ako mamamahala sa naiwan niya. Para sa pagbalik niya, hindi siya mahirapan. Bilang asawa, ay tungkulin ko yun kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng kung ano-ano. Tumangutango si Delphine. Hindi ka ba nahihirapan, Calista? Delphine's voice became serious. Pinanggit pa nitong buong pangalan niya. Bukod sa kumpanya ng Alcaraz, ikaw pang mag-isang nag-aalaga sa mga anak mo. If you were with me, hindi ka mahirapan ng ganyan. Matagal na hindi nakasagot si Calista at pinag-isipan ng mabuting sinabi ni Delphine. Pero hindi niya kaya. Kahit kailan hindi siya nakaramdam ng hirap habang nag-alaga sa mga anak. Pati na rin sa pag-asikaso ng kumpanya. Tumayo siya dahil kailangan niya nang umalis. I have to go and pick the kids up. See you around, Delphine. Sandali, Calista. I can go with you. I can drive you around with the kids. Hindi na kailangan, Delphine. I have my driver for that. Pagkatapos doon ay lumabas na siya at sumakay sa elevator pababa. Kahit nagpumilit si Delphine, hindi niya to pinansin at napatiuna sa paglalakad hanggang makarating sa car park kung saan naghihintay ng driver niya. Pagdating niya sa eskwela ng mga anak, hindi niya akalaing maabutan si Delphine doon. Makulit talaga ito at sinundan siya. Pagkababa niya ng sasakyan ay kaagad niyang dumiretso sa gate pero napahintong lakad niya nang biglang may humintong sasakyan sa tabi niya at bumabang isang sopistikadang babae. Karga-kargang anak nito habang umiiyak. Dahil nakuha ang atensyon niya, tumigil siya sa paglalakad upang pagmasdan ng mag-ina. Pero gano'n na lang ang gulat na bumadha sa mukha niya ng mamukha ng babae. Ito was Odelia at ang karga nitong bata ay halos kasing laki ng magkambal niya. Is it her son? Tuluyang napahinto sa paglalakad si Calista at napating na lamang kay Odelia. Habang pilit itong pinapatahan ng batang karga na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Hindi siya nito napansin. Ang ipinagtataka niya ay bakit kahit iyak ng iyak ang bata ay nakasuot pa rin ito ng mask. Ilang sandali pang lumipas bago siya nakita ng babae at nagtagpong mga mata nila. Nagulat pang babae nang makita siya nito, pero kagad yung nawalat na palitan ng ngiti, bagamat napansin ni Calista ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay ng bata, na ngayon ay nakatayo na sa tabi nito. Bumaba ang tingin niya sa batang lalaki at bumilis ang tahip ng puso. Kasing tangkad dito ni Gordon, ang pangalawang anak niya. Calista. Biglang tawag ni Odelia sa pangalan niya kaya iniwas niyang tingin sa bata at nilipat kay Odelia na may peking ngiti sa labi. Hindi ko akalaing sa pagbabalik namin sa Pilipinas ay ikaw agad ang una kong makikita. Mukhang itinadhana talaga tayo. Do you agree? Matamang pinagmasdan ni Calista si Odelia na 5 taon din niyang hindi nakita. She looks fine. Paano kaya si Vinson? Where is he? Muling bumalik ang tingin niya sa bata. Kung ito nga si Gabriel ay nagpapasalamat siya dahil mukhang napalaki naman ito ng maayos ni Odelia. Anak mo bang batang yan? Walang paligoy-ligoy na tanong niya, hindi niya inalis ang tingin sa bata habang ang dibdib ay patuloy sa malakas na pagkabog at lalo pa yung lumalakas. Nang magtagpong mata nila nito, mahigpit niyang kinuyom ang kamao upang pigilan ang sarili na lapitan nito at yakapin. Of course, Calista. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang may kayang manganak? Nagpakasal na rin ako kung hindi mo alam at siyang anak namin ng asawa ko. Binalingan nitong bata. Oli, dalit na batiin mo si Tita Kali. Ngunit wala kay Odelia ang atensyon ng bata kundi kay Calista bago yun nilipat sa isang mama na nagtitinda ng cotton candy. Nakakunot ang noong tinanong ni Calista si Odelia. Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala. Sinong asawa mo? Bakit hindi mo kasama? Sinulyapan niyang oras na suot na relo nang makitang may oras pa. Bago matapos ang klase ng mga anak ay nanatili siya sa pakipag-usap kay Odelia. Kahit nasabihin ko sa'yo, hindi mo siya kilala. Kababata ko siya sa Morocco. At dahil hindi pa siya nakakatapak sa Pilipinas, hindi mo siya kilala. Odelia smiled widely even though her eyes were roaming around avoiding her. Paano pa ba to paniniwalaan ni Calista kung alam na niyang nasa poder nga nito si Vinson? Talaga ba? Kalmadong tanong niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa mukha nito sa batang tinatawag nitong Oli. Bakit, Calista? Akala mo ba si Vinson ang asawa ko? Sorry, but you are wrong. Kahit na gustuin ko mang maging asawa siya,
ay hindi pwede dahil hindi naman akong nasa puso niya. Nang marinig ang pangalan ni Vincent mula sa babaeng kinamumuhian niya, ay nanikip ang dibdib ni Calista, kaya't pilit niyang pinakalmang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa bata. Too bad, she couldn't see his face because of the mask. Pero ang mga mata nito'y kahalin tulad ni Vincent at ng dalawang kambal na naiwan sa kanya. Matagal ng 5 taon ng paghihintay ni Calista at kailangan niya ng kumilos upang mabawing asawa sa ibang babae. Muli silang nagkatinginan ng bata nang tumingin ulito sa kanya. Ollie tilted his head to look at her carefully and Calista found it too cute. Pero kagad na hinarang ni Odelia ang katawan sa mukha ni Ollie upang maputol ang tinginan nilang dalawa. Napuno ng alertong mukha nito pero kagad na nawala bago pa mapansin ni Calista. Ollie, kailangan na nating bumalik dahil naghihintay ng daddy mo sa hotel. We shouldn't let him wait for us for so long. Remember? Hinarap ni Odelia ang anak nito upang kausapin at pagkalipas ng ilang segundo ay mabilis tong nagpaalam sa kanya bago bumalik sa isang itim na SUV at sumakay sa kalumisan. Samantalang naiwan nakatulala si Calista sa kinatatayuan habang nakasunod ang tingin sa papalayong sasakyan. Hindi maalis sa isip niyang titig ng bata ang mga tingin nito na pamilyar kay Calista. Kali, ano pang ginagawa mo? Umalis na sila. It's time for you to pick up the kids. Bumalik sa kasalukuyan ng diwa ni Calista na marinig ang nanunod yung boses ni Delphine. Nasa harapan na pala niya ito habang winawagayway ang palad upang kunin ang atensyon niya. Kali, dapat ay tularan mo si Odelia. Agad na nagkasalubong ang kilay at nangunot ang noon ni Calista dahil sa sinabi nito. Saang banda ng ugali ni Odelia ang dapat kong tularan? Naiinis sa tanong niya. Tinalikuran niya ito upang magabang sa gate ng kindergarten. Malapit nang matapos si Santinong kindergarten nito, kaya sabay-sabay pang tatlo sa isang eskwela ang pinagpapasalamat ni Calista dahil hindi siya mahirapang sunduin ng mga ito. Nangako kasi siya sa tatlo na siya ang laging magsusundo sa tuwing hapon dahil dinadala pa niyang mga to para mamasyal. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sundin mo si Odelia. Tulad niya'y nag-move on na sa buhay at naghanap ng ibang asawa. At ngayon ay may anak na. Can't you see that? She's in her happy family. Dapat ay may pagpapahalaga ka rin sa'yo sarili at maghanap na lalaki makakasama mo sa hirap ng buhay. Delphine, just go. Kahit na anong gawin mo, aniniwala kung babalikan kami ni Vincent. Felix, we're here! Malakas na tawag ni Odelia sa asawang si Felix pagkapasok nila sa presidential suite na hotel na tinutuluyan nila habang nasa Pilipinas. Nang hindi sumagot ang asawa, ay binaliwala niya yun at inisip na baka natutulog sa kwarto. Magkahiwalay ang kwarto sa kang living room, kaya nang makita na wala doon si Felix, ay hinayaan niya mag-isang maglaro si Ollie. Saka dumiretso sa loob ng kwarto. Tama ngang hinala niyang naroon ang asawa, pero mali siya dahil hindi ito natutulog. Nakatanaw lang ito sa labas ng bintana tila tulala habang may malalim na iniisip. Felix, what are you doing? Hindi lumingon ang lalaki na natili sa pagkakatingin sa labas ng bintanang salamin. Madilim na kahit nakakatapos pa lang ng takip silim at ang nagkikislapang ilaw galing sa karating na gusali at mula sa trapiko sa kalsada ay nagre-reflect sa kanyang mata. Pero ang tanging nararamdaman niya ay kahungkaga ng damdamin. Tila may kulang at habang nakatitig sa labas ng bintana nakakaramdam siya ng kapamilyaran sa paligid. Dahil hindi siya sumagot ay nilapitan siya ng babae. Saka lumuhod sa harapan ng wheelchair niya. Felix, nakita kong wala na namang bawas sa pagkain na iniwan ko sa'yo. Paano ka bibilis na gumaling yan? At ininom mo na bang gamot na iniwan ko sa'yo? Tumango si Felix. Yeah, ang totoo, hindi dahil finlash niya sa toilet bowl ang gamot at tinapon sa basurahan ang plastic na lagayan noon. Mula nang malaman niya kung sino siya, hindi niya na iniinom lahat ng gamot na ibinibigay sa kanya ni Odelia. Kaya't simula noon nawala na rin ang pamamanid ng paa niya. At kahit ang matinding sakit ng ulo niya ay unti-unti na ring nawala. Lingid sa kaalaman ni Calista at Rex, ang code na ipinasa niya sa dalawa ay aksidente niyang natuklasan habang kinakalikot ang phone niya noong unang beses na binalik yun sa kanya ni Odelia. Mukhang kahit na meron siyang hindi naalala sa kanyang nakaraan, ay tila kilala ng isip ang kakayahan niya. Sa loob ng 5 taon na nasa poder siya ni Odelia, maraming imahe ang gumugulo sa isip niya at karamihan doon ay malabong mukha ng babae. At kapag sumasagi yun sa kanyang isip ay sigurado siya na may kinalaman yun sa nakaraan niya.
Wala siyang maalala sa nakaraan dahil ang sabi ni Odelia ay nagkaroon siya ng aksidente dahilan kung bakit naka-wheelchair siya ngayon dahil may problema sa paa niya. Pero kahit na anong inspection niya ay wala siyang makitang peklat o anuman para masabing nanggaling siya sa isang aksidente. Nagpapasalamat na lang siya kay Odelia dahil ibinibigay pa rin nito sa kanya ang phone niya pero wala yung laman. Yun ang alam ng babae. Kahit na i-reformat pa ni Odelia ang phone niya ay meron dong application na nabuksan niya nang in-scan niya ang mga mata at doon ay nakita niya mga nakastore data tungkol sa nakaraan niya at kung sino siya. Hindi ma-install ang app na yon at walang ibang makakabukas kung hindi siya. Vinson Avero Alcaraz, owner and CEO of Avero Sense. Apo ng mayamang negosyante sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nang i-search niya yon sa internet, ay tamang impormasyong nabasa niya tungkol sa kanya. Well, ang internet na ginamit niya ay galing din sa phone niya dahil automatic na nakahack yun once na mabuksan niyang app. Bago nun, hindi siya hahayaan ni Odelia na gumamit ng phone lalo na't mag-browse sa internet. Kaya wala ring silbi sa kanya ang cellphone. Pero hindi doon nakafocus ang interest ni Felix, kundi sa isang folder kung saan nakalagay lahat ng pictures ng babaeng asawa niya. At hindi yun si Odelia. Napakaganda ng babae at nakakagiyag ang matamis nitong ngiti. Nang unang makita ni Felix ang mukha na yun ay kagad ng kumabog ang malakas ang dibdib niya. Lalo niyang nasisiguro na may kinalaman sa nakaraan niya ang babae. Ang isa pang folder na nadiskubre ni Felix ay tungkol sa isang misyon. May mga mensahe doon na nakalagay na kailangang iligtas si Moonlover at si Gabriel mula sa kamay ng mag-ama. May instructions din doon kung kanino yun isesend at nang ginawa yun ni Felix ay kagad siyang nakatanggap ng reply sa isang lalaki na nagngangalang Rex. Pero dahil muling kinuha ni Odelia ang cellphone niya at may pupuntahan nga daw sila, ay hindi niya na ulit nahawakan ng cellphone. Tumayo si Odelia tinignan ng pad ng gamot na nakapatong sa ibabaw ng misita sa tabi ng kama at ngumitito ng puno ng satisfaction. Felix, alam kong nalulungkot ka dito sa Pilipinas, but don't worry, we will go back home once I settle everything here. When all of my father's assets here in this country were settled, we didn't need to come back here. Agad na nagpanik si Felix na marinig ang sinabi ni Odelia, pero mabilis niyang naitago. Ayon sa natuklasan niya, dito sa bansang Pilipinas siya nanggaling at dito rin ang totoong asawa niya. Gusto niya itong makita. Iniwas niyang tingin sa babaeng kaharap at muling tumingin sa labas ng bintana. I felt so bored being alone in the room the whole day. Bakit hindi mo ako hayaang lumabas at mamasyal? I felt that this place is familiar. Have I been in this city before? Kahit na alam niyang totoo ay kailangan pa rin niyang itanong yun kay Odelia upang hindi siya nito paghinalaan na may natuklasan siya tungkol sa nakaraan niya. Odelia was stunned and guiltily looked away from Felix. Of course not, even though you speak the language that the people here are saying. It's because I taught you, but you were never here even once. You grew up in Morocco with me. That is why we are childhood sweethearts, isn't it? But I could sense familiarity in this place though. I really felt that I had been in this place before. Felix insisted, his gaze not leaving the busy traffic outside. Mahinang napatawa si Odelia at tumayo sa kilikuran niya saka tinulak siya palayo sa bintana. Akala mo lang yun. The doctor said that it's normal for people suffering from amnesia, that they always feel familiarity with something even though they haven't interacted with it yet. Anyways, don't think so much. Ano gusto mong kainin at tatawag ako ng room service? Inalis ni Felix ang kamay ni Odelia sa pagkakahawak sa hawakan ng wheelchair at siya na mismong nagkontrol sa gulong upang talikuran ito at pumunta sa banyo. Whatever fits you. Maliligo lang ako. Sandali siyang huminto at bahagyang nilingon ng babae. You can prepare my clothes and leave them on the bed. You don't need to come with me inside. I can shower myself. Nang makapasok sa loob ng banyo si Felix ay kaagad na tumalim ang mga mata ni Odelia at mahigpit na kumuyom ang kamao.